Welcome mga pare ko sa panibago nating video. Sobrang dilim na, no, kasi gabi na. Time check 6:02. Ito yung hakot part 3. Hakot gamit part 3. Sobrang dilim mga pare ko, pasensya nyo na yung video kasi madilim dito yung part ito. Pero sa pagdating dun sa daan, ano naman na, maliwanag naman na. I-balance mo nga to, mahal. Sa kabila, i-balance mo lang. Balance mo lang. Okay na. Masikip. Ano yung masikip? Parehas. Basta pantay lang. Okay na. Okay na? Thank you. Ayan. Let's go mga pare ko. Isamahan niyo ako. Kasama ko nga pala yung partner ko ngayon. Angkas ko siya. Dala niya yung aming gitara. Ginabi na kami. Kasi ang dami pa naming pinagpaano. Dami pa naming prepare. Dito maliwanag naman eh. So ayun nga mga pare ko, ipansin nyo, every week na ako naghahakot na. Meron tayong hakot gamit every week kasi nga tuwing day off ko naghahakot ako kasi nga last day ko na, di ba? Pinagtiyagaan ko na lang na hakot-hakot na lang gamit ang RSX, no? Sa iba, gumagamit sila ng L300, nagre-renta sila ng sasakyan. Pero tayo, RSX lang katapat niyan. Tiyagaan mo lang talaga pabalik-balik kasi single lang naman yung motor natin. Pero sa isang biyahe ko na makadala ng mga gamit, no, is malaking tulong naman na din. Kasi malaki din naman talaga yung ano ko. Medyo malaking ano din yung luwag yung nadadala ko every week na pag-uwi ko. Tulad nito, dala namin ngayon yung gitara. At saka itong mga sapatos, no? 'Di ba? Tsaka may mga gamit pa rin, no? Tulad nung nakaraan, dala ko yung mga lagay ng plato, mga pang kitchen ano. So ngayon, gamit namin na yung dala is gitara. At saka itong mga kunting gamit tulad ng sapatos, mga ganyan. Hakot gamit part 3. So baka abot pa ng part 5 to, part 6, no? Kasi every week tayo maghahakot. Chill ride lang tayo. Chill ride lang tayo. Ayan, maraming salamat mga pare ko sa mga bagong pare ko natin. Welcome sa ating YouTube channel. Welcome kayo. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Medyo traffic dito sa may boundary Pabacoor, no? Kasi Las Piñas
and Bacoor. Ito yung boundary nila, no, sa may tulay. Pag nakatawid ka ng tulay, ibig sabihin nasa Bacoor, Cavite ka na. Nasa Molino, Cavite ka na. Bacoor, part ng Bacoor. So itong ano pare ko, no, nakita ko e-bike. Itong e-bike na to na e-trike, no, di ba may batas na sa LTO na binaba. So ang mangyari niyan, hanggang next year is bawal na silang dumaan sa national road, no, national highway. Kasi medyo ano talaga sila. What nangyari, bossing? Medyo ano talaga sila, malaki, no, kumbaga yung bike lane hindi sila nararapat doon. No hate ha sa mga naka e-trike or naka e-bike na yung tag-apat yung gulong o kaya tatlo yung gulong. Kasi nga ang ginawang gilid ng kalsada is bike lane, di ba? So ibig sabihin yung bike lane is dalawang gulong, no, either yung e-bike na ano, e-bike na dalawang gulong is pasok doon, di ba? Kasi parang bike pa rin yun, kaya mga motor. Pero hindi ha, kasi sa ibang lugar meron din kasing, bukod sa bike lane, meron ding motor lane na tulad sa Parañaque, meron din silang motor lane. Or sa Pasay ganun din may lane din talaga para sa motor. Yung pinakagilid yun yung bike lane, yung pangalawa is may motor lane. Laki ng katawan nun, no? Macho, ano? Hirap mag-goal ng ganun, mga pare ko, no? Kasi hanggang ano lang tayo, hindi naman tayo nag-gym, hanggang jogging lang naman tayo. So balik tayo, mga pare ko, no? Ayun, sad to say, no, sa mga naka e-trike is ganun nga ang mangyayari dyan. Ang mangyayari dyan is parang pamalingke na lang, no, or pang subdivision, hatid sundo sa mga bata, kanto-kanto, ganun. Or kasi yung iba nagamit na nilang ano yan hanap buhay sa iba. Alam niyo yung mga pare ko, ginagamit nila yung ano, parang habal sa may bandang ano, sa may bandang Pasay, sa papuntang MOA. Ganyan binagamit nilang ano, pagkakitaan. Oo. Pero yun nga, pag nagkaganon, bawal na sila sa national road, no, huhulihin na sila, no. Para sa inyo ba, mga pare ko, anong mas matimbang, di ba? Okay sila ka sa kalsada pero nire-rehistro din nakagaya ng motor, or ganun, bawal nga talaga sila. Kasi may nag-viral ako na nakita, no, yung bus, tapos yung may parang ano siya, e-trike ito siya, o yung apat gulong na e-bike. Tapos hindi talaga siya nagbigay na daan sa bus, kaya nag-viral siya. Kasi nga grabe din yung ano, busina na yung bus, ayaw yung bigyan ng daan. Sige lang talaga siya dun sa gitna. Grabe talaga, natatawa lang ako din, natatawa. Yung iba kasi pasaway, kasi nga kung magbanggaan man kayo niyan. Yun din, Aerox din na nag-viral din, no, e-bike din yung salarin nun. So nagbangga, kawawa yung Aerox, wala ka talagang habol dyan, mga pare ko. Parang ano lang yan, sorry, o kaya TY, ganon. TY ka talaga dyan. Kasi nga walang lisensya yung tao, wala pang rehistro yung e-bike, no. Paano malaman? Hindi katulad sa atin nakamotor na either tayo tikitan, o yung ating vehicle na motorcycle is may ano yan, di ba, naka-record yan, plate number natin. Hindi siya katulad ng ganun na kumbaga sa atin, kahit saan tayo, legal tayo, mga pare ko. Basta rehistrado lang yung motor mo, at saka ikaw, syempre, obligasyon mo mag-renew ng lisensya para makapag-drive ka. Yan. Kaya ganun ang mangyari. So
siguro pwede sila, no? Kung ganun nga ang style katulad sa atin. Kasi alam nyo mga pare ko, lumalawak na din yung e-bike community ngayon. Oo, dami na din sila. Marami na din. Mga 2 wheels or 4 wheels, so katulad nitong sarap natin na e-trike. Kasi kadalasan parang sa akin lang top leading kasi yung Inwow eh. Kasi parang sila yung nauna. Tsaka yung iba pa na Kuda, Fuda, mga ganong brand na Indian brand, meron yan din kasi. Tsaka yung Chanda, mga ganon na din kasi. Ayan ah, 'di ba? Parang ano lang yung alam mo yung sa course golf na ano, nangunguha ng bola o kaya na gano'n ng spot. Parang ganun lang yan sila eh. E-bike, 'di ba? Ngayon sa kalsada na. Ayan oh. Tsaka may ano na din yan, mga high-tech na din yung mga ayan oh. Oh, 'di ba? May tunog pag nag ano, signal lights. High-tech na din yan. Good for ano na din sila, no? Marami na ding specs, no? Meron na ding eco-friendly,